Naramdaman mo na ba ang isang hindi maipaliwanag na kapayapaan kapag pumasok ka sa isang bahay, habang sa iba naman ay nararamdaman mo ang isang bigat, isang dalamhati na hindi mo maipaliwanag? Hindi ito nagkataon lamang. May isang bagay na may kapangyarihang lubos na baguhin ang espiritual na enerhiya ng iyong tahanan, protektahan ang iyong pamilya at makaakit ng mga pagpapala na hindi mo inaasahan. Ngunit mag-ingat, kung ang banal na bagay na ito ay hindi inilagay sa tamang lugar, kung hindi ito ginamit ayon sa itinuro ni Padre Pio, maaaring nangyayari ang kabaligtaran ng iyong nais. Ngayon, matutuklasan mo ang isang nakakagulat na revelasyon tungkol sa krus sa iyong tahanan. Kailangan mong makinig ng mabuti sa bawat salita dahil ang ibabahagi ko ay maaaring lubos na magbago sa espiritual na proteksyon ng iyong pamilya. Kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng krus, isulat sa mga komento, ang aking tahanan ay pinagpapala ng krus. Alam mo ba na ang krus ay higit pa sa isang simbolong relihiyoso na nakasabit sa dingding? Si Padre Pio, isa sa pinakamakapangyarihang santo sa kasaysayan ng simbahang Katoliko, ay inialay ang kanyang buong buhay sa pagtuturo tungkol sa pambihirang kapangyarihan ng krus kapag ito ay inilagay ng tama sa ating tahanan. Sinabi ni Padre Pio na ang krus ay ang susi na nagbubukas ng mga pintuan ng langit papasok sa ating tahanan. Ito ang pinakamakapangyarihang kalasag laban sa lahat ng anyo ng masamang spiritual. Si Padre Pio ay namuhay ng isang buhay ng malalim na debosyon at nagkaroon ng natatanging koneksyon sa kapangyarihan ng krus. Siya ay nagdala ng mga sugat ni Kristo sa kanyang sariling katawan at dahil dito, naunawaan niya tulad ng walang iba ang nagbabagong kapangyarihan na kinakatawan ng krus. Kapag nagsalita si Padre Pio tungkol sa krus, hindi siya gumagawa ng mga palagay o teorya. Personal niyang naranasan ang ganap na kapangyarihan ng banal na simbolong ito. Ayon sa mga turo ni Padre Pio, ang krus sa iyong tahanan ay gumaganap bilang isang portal ng banal na proteksyon. Isipin na ang iyong bahay ay napapalibutan ng isang hindi nakikitang hadlang at ang krus ang nag-aaktibo sa espiritual na hadlang na ito. Kung wala ito o kung ito ay nasa maling lugar, para kang nag-iiwan ng bukas na pintuan para malayang makapasok ang mga negatibong impluensya. Ngunit kailangan mong maunawaan ang isang mahalagang bagay na palaging binigyang diin ni Padre Pio. Hindi sapat na magkaroon lamang ng krus kahit saan sa bahay. Ang lugar kung saan mo inilalagay ang krus, ang paraan ng pagkakaposisyon nito, ang oras ng paggawa nito, lahat ng ito ay napakahalaga. Ibinunyag ni Padre Pio na mayroong espiritual na agham sa likod ng tamang paglalagay ng krus. At kapag sinusunod mo ang mga turong ito, ang mga pagpapala ay nagsisimulang dumaloy ng pambihira. Ang krus ay may tatlong uri ng kapangyarihan na itinuro ni Padre Pio sa buong kanyang buhay bilang pari. Ang kapangyarihang ito ay gumagana sa tatlong dimensyon ng iyong buhay ng sabay-sabay na lumilikha ng kumpletong pagbabago sa espiritual na kapaligiran ng iyong pamilya. Ang unang kapangyarihan na ibinunyag ni Padre Pio ay ang kapangyarihan ng ganap na espiritual na proteksyon. Kapag inilagay mo ang krus sa tamang lugar sa iyong bahay, ayon sa mga turo na ibabahagi ko, lumilikha ka ng isang espiritual na kuta sa paligid ng iyong pamilya. Ipinaliwanag ni Padre Pio na ang krus ay gumaganap bilang isang banal na filter. Lahat ng sumusubok na pumasok sa iyong tahanan ay kailangang dumaan sa enerhiya ng krus at tanging ang mabuti, dalisay at pinagpala ang makakapasok. Napansin mo na ba kung paano ang ilang bahay ay parang magaan at nakakaengganyo habang ang iba ay parang mabigat at nakakapanlumo? Itinuro ni Padre Pio na ito ay hindi nagkataon. Ang presensya ng krus kapag inilagay ng tama ay literal na nagbabago sa espiritual na dalas ng kapaligiran. Para itong lumilikha ng isang uri ng hindi nakikitang larangan ng puwersa na nagtataboy sa lahat ng negativity, lahat ng inggit, lahat ng masamang nakatuon sa iyong pamilya. Sinasabi ni Padre Pio na ang krus sa bahay ay tulad ng pagkakaroon ng isang permanenteng anghel na tagapagbantay na nagbabantay sa iyong pintuan. Sa mga mahihirap
mahirap na panahong ito na ating kinabubuhayan, kung saan napakaraming galit, inggit at negatibong enerhiya ang umiikot, kailangan mo ng espesyal na proteksyong ito. Ang krus ay nag-aalok ng proteksyong ito sa paraang tunay na alam ng napakakaunting tao. Ang ikalawang kapangyarihan na ibinunyag ni Padre Pio ay ang kapangyarihan ng pagpapagaling at panloob na pagbabago. Ang krus ay hindi lamang nagpoprotekta laban sa mga panlabas na pag-atake, ito rin ay nagpapagaling sa mga panloob na sugat ng bawat miyembro ng pamilya. Itinuro ni Padre Pio na kapag nakatira ka sa isang bahay kung saan tama ang posisyon ng krus, nararanasan mo ang isang unti-unti ngunit malalim na pagbabago sa iyong puso. Ang pagkabalisa, depresyon, hindi maipaliwanag na mga takot, insomnia, lahat ng mga espiritual na sakit na ito ay nagsisimulang gumaling sa pamamagitan ng makapangyarihang presensya ng krus. Ipinaliwanag ni Padre Pio na ang krus ay naglalabas ng enerhiya ng kapayapaan na tumatago sa puso ng lahat ng nakatira sa kapaligirang iyon. Para itong isang patuloy na bukal ng espiritual na tubig na naglilinis at nagpapadalisay sa mga negatibong emosyon. Napansin mo na ba kung paano minsan nagigising ka na may bigat sa dibdib nang walang malinaw na dahilan? O kung paano biglang sumisiklab ang mga pagtatalo sa pamilya? Sinabi ni Padre Pio na marami sa mga kaguluhang ito ay mga banayad na espiritual na pag-atake at ang krus na tama ang posisyon ay gumaganap bilang isang patuloy na tagapaglinis ng emosyonal na kapaligiran ng bahay. Ang ikatlong kapangyarihan na hindi alam ng marami ngunit malinaw na itinuro ni Padre Pio ay ang kapangyarihan na makaakit ng kasaganaan at mga material na pagpapala. Kapag iginagalang mo ang krus sa tamang paraan sa iyong tahanan, binubuksan mo ang mga banal na daluyan ng kasaganaan. Hindi nagsasalita si Padre Pio ng mahika o pamahiin, kundi ng isang malalim na espiritual na batas. Ang krus ay kumakatawan sa sakripisyo, ngunit din sa muling pagkabuhay at tagumpay. Kapag inilagay mo ang krus sa tamang lugar na may tamang intensyon, sinasabi mo sa espiritual na universo na ang iyong tahanan ay isang teritoryong inilaan sa Diyos. At itinuro ni Padre Pio na hindi kailanman iniiwan ng Diyos ang mga naglalaan ng kanilang mga tahanan sa Kanya. Ang mga oportunidad sa trabaho, hindi inaasahang solusyong pinansyal. Mga pinto ang bumubukas kapag lahat ay parang sarado. Ito ang ilan sa mga palatandaan na ang mga pagpapala ay dumadaloy sa iyong tahanan. Nakita ito ni Padre Pio na paulit-ulit na nangyayari sa buhay ng mga pamilyang sumunod sa kanyang mga turo tungkol sa krus. Bago ko ibunyag ang mga malalang pagkakamali na maaaring humaharang sa lahat ng mga pagpapalang ito sa iyong tahanan, kailangan kong humingi sa iyo ng isang napakahalagang bagay. Kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa iyong puso, kung nararamdaman mo na dinala ka ng Diyos dito ngayon para sa isang espesyal na dahilan, iwanan ang iyong komento ngayon na nagsasabing, tinatanggap ko ang mga pagpapala ni Padre Pio. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, mag-subscribe na ngayon at iaktibo ang bell para hindi mo makaligtaan ang anumang turo na maaaring magbago sa iyong espiritual na buhay. Ngayon, ipagpapatuloy natin ang mga revelasyon na magbubukas sa iyong mga mata. Ang unang malalang pagkakamali na binigyang diin ni Padre Pio ay ang paglalagay ng krus sa likod ng pintuan ng pasukan. Maraming tao ang gumagawa nito sa pag-aakalang pinoprotektahan nila ang bahay. Ngunit itinuro ni Padre Pio na ang posisyong ito ay lubos na nagpapahina sa kapangyarihan ng krus. Kapag nakatago ang krus sa likod ng pintuan, hindi nito maayos na maipapakita ang protektibong enerhiya nito. Para itong magkaroon ng lampara at takpan ito ng tela. May liwanag, ngunit hindi ito nagbibigay liwanag. Ipinaliwanag ni Padre Pio na ang krus ay kailangang makita at nasa posisyon ng autoridad sa pasukan. Sa likod ng pintuan, ito ay simbolikong nasasailalim sa pintuan mismo. Gayong dapat ito ang kabaligtaran. Ginagawa mo ba ang pagkakamaling ito? Kung oo, kailangan mong itama ito ngayon din. Ang ikalawang karaniwang pagkakamali ay ang paglalagay ng krus ng baligtad o kahit bahagyang baluktot. Si Padre Pio ay napakadiin tungkol dito. Ang krus na baligtad o baluktot ay hindi lamang na
nawawalan ng kapangyarihan, kundi maaaring makaakit ng kabaligtaran ng iyong nais. Napakahalaga ng tamang posisyon ng krus. Dapat itong perpektong patayo na kumakatawan sa banal na kaayusan at espiritual na pag-akyat. Kapag baluktot ang krus, sinabi ni Padre Pio na ito ay kumakatawan sa espiritual na kaguluhan. Ito ay isang senyales na ang bahay na iyon ay hindi naaayon sa mga banal na prinsipyo. Kailangan mong suriin ngayon din, lahat ba ng krus sa iyong tahanan ay perpektong naayos? Kung hindi, itama ito kaagad. Ang ikatlong pagkakamali na itinuring ni Padre Pio na malala ay ang paglalagay ng krus sa mga hindi angkop na lugar tulad ng banyo o labahan. Ang mga lugar na ito ay para sa pisikal na paglilinis, hindi para sa espiritual na pag-angat. Itinuro ni Padre Pio na ang krus ay dapat nasa mga marangal na lugar ng bahay, kung saan may pamilyang samahan, panalangin at pahinga. Ang paglalagay ng krus sa banyo ay isang simbolikong kawalan ng respeto sa sakripisyo ni Kristo. Kung mayroon kang krus sa banyo sa pag-aakalang pinoprotektahan mo ang lahat ng silid, mali ang iyong iniisip. Sasabihin ni Padre Pio na alisin ito kaagad at ilagay sa isa sa mga estratehikong lugar na ibubunyag ko mamaya. Ang ikaapat na pagkakamali ay ang paggamit ng mga krus na napakaliit at hindi kapansin-pansin na halos nawawala sa dekorasyon. Itinuro ni Padre Pio na ang krus ay kailangang magkaroon ng presensya, kailangang mapansin, hindi kailangang napakalaki, ngunit kailangang may sukat na nagpapakita ng respeto at kahalagahan. Ang isang napakaliit na krus na nakatago sa gitna ng mga larawan at painting ay walang sapat na espiritual na lakas upang protektahan ang iyong tahanan. Isipin ito, kung gusto mong protektahan ng isang gwardiya ang iyong bahay, ilalagay mo ba siya sa isang sulok kung saan walang nakakakita sa kanya? Hindi. Ang krus ay kailangang nasa posisyon ng prominensya. Sinabi ni Padre Pio na ang isang krus na hindi bababa sa 20 sentimetro ang taas ay mainam para sa mga pangunahing silid. Ang ikalimang mahalagang pagkakamali ay ang hindi pagpapabless ng krus bago ito ilagay sa iyong tahanan. Si Padre Pio ay napakalinaw tungkol dito. Ang krus na hindi na bless ay isang dekorasyon lamang. Ang pagpapabless ay ang naglalaan sa krus at nag-aaktibo sa espiritual na kapangyarihan nito. Maraming tao ang bumibili ng magagandang krus, ngunit nakakalimutan ang mahalagang hakbang na ito. Paano ito itatama? Dalhin ang lahat ng krus sa iyong tahanan sa isang simbahan upang mabless ng isang pari, o kung hindi mo magawa, gawin mo mismo ang isang panalangin ng paglalaan. Humihingi na biyayaan ng Diyos ang bagay na iyon at gawin itong instrumento ng proteksyon. Itinuro ni Padre Pio na ang pananampalataya na ginagamit mo sa paglalaan ng krus ang nagtutukoy sa lakas nito. Ang ika-6 na pagkakamali ay ang paglalagay ng krus sa mga lugar ng bahay kung saan madalas nagaganap ang mga pagtatalo o kung saan palaging may telebisyon na may mga negatibong programa. Ipinaliwanag ni Padre Pio na ang krus ay sumisipsip ng enerhiya ng kapaligiran kung saan ito naroroon. Kung ito ay nasa lugar ng patuloy na negativity, away at alitan, ito ay nagiging sobrang karga sa espiritual na paraan. Ang krus ay kailangang nasa kapaligiran ng kapayapaan upang maipakita ang kapayapaan. Kung ang iyong kwarto o sala ay lugar ng madalas na pagtatalo, ilagay ang krus doon, ngunit magtrabaho rin upang baguhin ang enerhiya ng espasyong iyon. Sinabi ni Padre Pio na responsibilidad ng pamilya na lumikha ng kapaligirang karapat-dapat sa presensya ng krus. Ang ika-7 pagkakamali na ginagawa ng maraming tao ay ang pagpapabaya sa krus na maipon ng alikabok at dumi. Itinuro ni Padre Pio na ang paglilinis ng krus ay isang gawa ng respeto at debosyon. Ang isang maalikabok na krus ay kumakatawan sa espiritual na kapabayaan. Sinisimbolo nito na hindi mo binibigyan ng nararapat na kahalagahan ang banal na proteksyon sa iyong tahanan. Kahit isang beses sa isang linggo, dapat mong maingat na linisin ang bawat krus sa iyong tahanan na ginagawa ito ng may paggalang, hindi lamang bilang isang gawain sa paglilinis.
Iminungkahi ni Padre Pio na habang nililinis ang krus, gumawa ka ng maikling panalangin na nagpapasalamat sa natanggap na proteksyon. Ang simpleng gawaing ito ay nagre-renew ng kapangyarihan ng krus sa iyong tahanan. Ang ikawalong karaniwang pagkakamali ay ang pagkakaroon lamang ng isang krus upang protektahan ang buong bahay. Itinuro ni Padre Pio na ang bawat mahalagang silid ng bahay ay dapat magkaroon ng sariling krus. Para itong magkaroon lamang ng isang gwardiya para sa isang malaking ari-arian. Kailangan mo ng proteksyong ipinamamahagi ng estratehiko. Ilang krus ang mayroon ka sa bahay. Kung isa lamang, iniiwan mo ang maraming espasyo sa iyong tahanan na walang proteksyon. Inirerekomenda ni Padre Pio ang hindi bababa sa 5 krus. Pasukan, pangunahing sala, bawat kwarto at kusina. Ang bawat isa sa mga krus na ito ay nagtutulungan upang lumikha ng isang network ng espiritual na proteksyon. Ang unang estratehikong lugar na binigyang diin ni Padre Pio ay sa itaas ng pintuan ng pasukan, ngunit sa loob ng bahay. Ang krus na ito ay dapat ilagay sa gitna, sa taas na humigit kumulang 2 metro upang ang sinumang pumasok ay simbolikong dumaan sa ilalim ng krus. Ipinaliwanag ni Padre Pio na nangangahulugan ito na lahat ng pumapasok sa bahay ay dumadaan sa espiritual na filter ng krus. Ang krus sa pasukan ay ang pangunahing sentinela ng iyong tahanan. Ito ang unang linya ng depensa laban sa lahat ng negatibong enerhiya na sumusubok na pumasok. Sinabi ni Padre Pio na ang mga pamilyang tama ang paglalagay ng krus sa pasukan ay napapansin ang agarang pagbabago. Ang mga taong may masamang intensyon ay nararamdaman lamang ang pagkailang at hindi nagtagal. Bakit sa itaas ng pintuan at hindi sa gilid? Itinuro ni Padre Pio na ang mataas na posisyon ay kumakatawan sa espiritual na autoridad. Ang krus ay literal na namumuno sa pasilyong iyon. Ito ang espiritual na nagpapasya kung ano ang pumapasok at kung ano ang hindi sa iyong tahanan. Ang ikalawang estratehikong lugar ay ang pangunahing dingding ng kwarto ng mag-asawa, ang nakikita mo kapag nagigising ka. Sinabi ni Padre Pio na ang kwarto ng mag-asawa ay ang espiritual na puso ng tahanan. Dito nagaganap ang intimacy, kahinaan, pahinga. Ang krus sa lugar na ito ay nagpoprotekta sa relasyon, nagpapalakas sa mga ugnayan ng mag-asawa at nagtataboy sa mga tukso. Inirerekomenda ni Padre Pio na ang krus na ito ay ilagay sa paraang ito, ang unang bagay na nakikita ng mag-asawa kapag nagigising. Ang pagsisimula ng araw na nakatingin sa krus ay nagpoprograma sa isip at puso para sa isang pinagpalang araw. Ang krus na ito ay dapat nasa humigit kumulang 1 metro at 60 sentimetro ang taas sa linya ng mga mata kapag nakaupo ka sa kama. Maraming mag-asawa ang nagiging mas matibay kapag inilagay ang krus sa estratehikong lugar na ito. Napansin ni Padre Pio na ang mga pagtatalo ay bumababa, ang pag-unawa ay tumataas at ang intimacy ay nagiging mas banal kapag ang kwarto ay inilaan sa presensya ng krus. Ang ikatlong estratehikong lugar ay ang sala o ang lugar kung saan pinakamaraming nagkakasama ang pamilya. Itinuro ni Padre Pio na ang krus sa espasyong ito ay nagpapabanal sa mga sandali ng samahan. Dapat itong nasa pangunahing dingding kung saan madali itong makikita ng lahat. Ang mainam na taas ay humigit kumulang 1 metro at 60 sentimetro rin sa linya ng mga mata ng isang taong nakaupo. Ang krus sa sala ay ang nagpoprotekta sa mga pag-uusap ng pamilya, mahahalagang desisyon, mga sandali ng pagkakaisa. Sinabi ni Padre Pio na kapag nagtitipon ang pamilya sa ilalim ng proteksyon ng krus, ang mga desisyong ginagawa ay mas matalino, ang mga dialogo ay mas magalang, at ang pagmamahal ay mas madaling dumadaloy. Kung may telebisyon ka sa sala, ang krus ay hindi dapat nasa likod ng TV dahil ito ay simbolikong magiging nasasailalim sa aparato. Dapat itong nasa dingding sa gilid o kabaligtaran, palaging nasa posisyon ng prominensya. Si Padre Pio ay napaka-espesipiko tungkol dito. Ang krus ay hindi kailanman dapat parang isa lamang sa mga dekorasyon. Ang kwarto ng mga bata ay ang ika-4 na estratehikong lugar na itinuring ni Padre Pio na mahalaga.
Ang mga bata ay partikular na mahina sa espiritual at ang krus sa kanilang kwarto ay gumaganap bilang isang patuloy na proteksyon. Ang krus na ito ay dapat nasa dingding kung saan makikita ito ng bata mula sa kanyang kama na lumilikha ng positibong asosasyon sa pagitan ng krus at seguridad sa gabi. Inirerekomenda ni Padre Pio na turuan ang mga bata na tingnan ang krus bago matulog at gumawa ng maikling panalangin. Lumilikha ito ng isang makapangyarihang espiritual na ugali na dadalhin ng bata sa buong buhay niya. Ang taas ng krus sa kwarto ng bata ay maaaring bahagyang mas mababa na inaayos sa sukat ng bata, humigit kumulang 1 metro at 20 sentimetro. Maraming ina ang nagsasabi na pagkatapos ilagay ang krus ayon sa mga turo ni Padre Pio, ang kanilang mga anak ay nagsimulang matulog ng mas mahusay, nagkaroon ng mas kaunting bangungot at nagpapakita ng mas maraming kapayapaan sa araw. Ang proteksyon ng krus sa mga bata ay isa sa pinakamakapangyarihang pagpapala na maibibigay ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ang ikalimang estratehikong lugar na hindi alam ng marami ay ang kusina. Itinuro ni Padre Pio na ang kusina ay kung saan inihanda ang pagkain na nagbibigay sustansya sa pamilya, at ang pagkain na ito ay hindi lamang pisikal kundi espiritual din. Ang krus sa kusina ay nagpapabless sa pagkain, nagpoprotekta laban sa pag-aaksaya at nakaakit ng kasaganaan. Ang krus na ito ay dapat nasa dingding kung saan makikita mo ito habang naghahanda ng pagkain. Hindi kailangang malaki ang krus, ngunit kailangang na-bless at iginagalang. Iminungkahi ni Padre Pio na habang nagluluto, gawin ng tao ang tanda ng krus sa pagkain, na humihingi na ito ay magbigay sustansya hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa kaluluwa ng pamilya. Ang mga pamilyang naglalagay ng krus sa kusina ayon sa mga turong ito ay nagsasabi ng mas kaunting pag-aaksaya ng pagkain, mas maraming pagkamalikhain sa mga pagkain, at isang pakiramdam na ang pagkain ay mas masarap at mas masustansya. Ipinaliwanag ni Padre Pio na ito ay hindi imahinasyon kundi ang tunay na pagpapala ng krus sa pagkain, ang pinakamakapangyarihang sandali upang ilaan o muling iposisyon ang mga krus sa iyong tahanan. Ayon kay Padre Pio ay ang Biyernes Santo. Ito ang araw na ipinagdiriwang ang sakripisyo ni Kristo sa krus. Kaya ang espiritual na enerhiya ng simbolong ito ay nasa pinakamataas na punto nito. Kung magagawa mong iposisyon o muling biyayaan ang iyong mga krus sa araw na ito, ang potensya ay magiging mas malaki. Inirerekomenda ni Padre Pio na sa araw na ito, gawin ng pamilya ang isang maliit na seremonya. Tipunin ang lahat, maglakad sa bahay na hinahawakan ng bawat krus, gumawa ng panalangin ng paglalaan at humingi ng espesyal na proteksyon para sa taon. Ang ritual ng pamilyang ito ay lumilikha ng isang makapangyarihang espiritual na pagkakaisa. Ang ikalawang espesyal na sandali na itinuro ni Padre Pio ay ang mga unang oras ng umaga sa pagitan ng alas 5 at alas 7. Ito ang sandali ng pag-renew kapag ang enerhiya ng araw ay nagsisimula. Kung kailangan mong maglagay ng bagong krus sa iyong tahanan, ang paggawa nito sa mga unang oras ng umaga, pagkatapos ng panalangin sa umaga, ay nagpapalakas sa protektibong aksyon nito. Si Padre Pio ay may ugali na gumising ng maaga para manalangin, at sinabi niya na ang mga unang oras ng araw ay kapag ang tabing sa pagitan ng langit at lupa ay pinakamanipis. Ang iyong mga panalangin sa oras na ito ay may mas malaking lakas, at ang paglalaan ng mga banal na bagay ay rin. Ang ikatlong espesyal na sandali ay kapag lumilipat ka sa bagong bahay. Itinuro ni Padre Pio na bago pa man dalhin ang mga muebles, ang unang bagay na dapat pumasok sa bagong bahay ay ang krus. Dapat kang pumasok na hawak ang krus, gawin ang tanda ng krus sa bawat silid, at ideklara na ang bahay na iyon ay pag-aari
ng Diyos. Ang paunang paglalaang ito ng bagong bahay ay lumilikha ng espiritual na pundasyon na nananatili. Sinabi ni Padre Pio na ang mga bahay na inilaan mula sa simula ay nakakaranas ng mas kaunting espiritual na problema sa mga susunod na taon. Para itong pagtayo ng bahay sa matibay na bato sa halip na buhangin. Ang ika-4 na espesyal na sandali ay pagkatapos na dumaan ang pamilya sa isang panahon ng malaking kahirapan, maging sakit, kawalan ng trabaho, malubhang alitan o pagkawala. Itinuro ni Padre Pio na sa mga sandaling ito, ang muling pagbabless o muling pagpoposisyon ng mga krus ay gumaganap bilang isang espiritual na panimula. Ito ay isang senyales na ang pamilya ay muling bumabalik sa Diyos at hinintay ang kanyang na-renew na proteksyon. Ang simbolikong gawaing ito ay may malaking psikolohikal at espiritual na kapangyarihan. Minamarkahan nito ang isang pagbabago, isang bagong kabanata. Nakita ni Padre Pio ang mga pamilyang muling bumangon pagkatapos gawin ang ritual ng muling paglalaan ng mga krus sa kanilang mga tahanan. Ang ika-5 espesyal na sandali na hindi alam ng marami ay ang paglikha ng ugali na sa anibersaryo ng bahay. Ang araw na lumipat ka o binili ito, i-renew ang paglalaan ng mga krus. Iminungkahi ni Padre Pio na gawin itong taunang tradisyon ng pamilya. Sa araw na ito, nagtitipon ang buong pamilya, maingat na nililinis ang bawat krus, gumagawa ng panalangin ng pasasalamat at i-renew ang mga kahilingan para sa proteksyon. Ang pagsasanay na ito ay lumilikha ng espiritual na pagpapatuloy at nagtuturo sa mga bagong henerasyon ng kahalagahan ng pagpapanatili ng bahay sa ilalim ng banal na proteksyon. Lubos na naniniwala si Padre Pio sa mga tradisyon ng pamilya na nagpapanatili ng buhay na pananampalataya mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Bago ibahagi ang mga pang-araw-araw na nagbabagong gawain na itinuro ni Padre Pio, gusto kong anyayahan ka para sa isang espesyal na bagay. Kung natatanggap mo ang halaga mula sa mensaheng ito, kung nararamdaman mo na hinintay ng puso mo si Padre Pio ngayon, isaalang-alang ang pagiging miyembro ng channel na ito. Bilang miyembro, makakatanggap ka ng mga eksklusibong nilalaman ng mas malalim na espiritual na pag-aaral na hindi available sa lahat. Ito ay isang paraan para suportahan mo ang misyong ito at sa parehong oras makatanggap ng mas maraming pagpapala. Ang buton ay nasa ibaba ng video. Ngayon, magpatuloy tayo sa mga gawain na magbabago sa iyong rutina. Ang unang gawain na inirekomenda ni Padre Pio ay ang pagbati sa umaga sa krus. Sa paggising, bago pa man kunin ang cellphone o gawin ang anumang bagay, tingnan ang krus sa iyong kwarto at gawin ang tanda ng krus na nagsasabing, Panginoon, inilalaan ko ang araw na ito sa iyo. Nawa ang aking tahanan ay manatili sa ilalim ng proteksyon ng krus. Ginagawa ito ni Padre Pio araw-araw nang walang pagbubukod. Sinabi niya na ang simpleng gawaing ito ay nagpoprograma ng iyong buong araw sa espiritual na paraan. Para itong pag-on ng sistema ng proteksyon ng iyong tahanan sa umaga. Tumutagal lamang ito ng 10 segundo, ngunit malalim ang epekto. Idinideklara mo na ang araw na iyon ay pag-aari ng Diyos at nakinikilala mo ang autoridad ng krus sa iyong buhay. Ang ikalawang makapangyarihang gawain ay sa tuwing dadaan ka sa isang krus sa loob ng iyong tahanan, mag-pause ng 1 segundo, hawakan ang krus ng may paggalang at gumawa ng maikling panalangin sa isip tulad ng salamat sa proteksyon. Ginagawa ito ni Padre Pio ng 12 beses sa isang araw. Sa tuwing dumadaan siya sa isang krus, hinawakan niya ito ng may respeto. Ang gawaing ito ay nagpapanatili sa iyo na patuloy na konektado sa banal na presensya sa iyong tahanan. Binabago nito ang mga pang-araw-araw na gawain sa mga sandali ng panalangin. Ipinaliwanag ni Padre Pio na ang mga microcontact na ito sa krus sa buong araw ay lumilikha ng isang tuloy-tuloy na espiritual na kapaligiran na nagpoprotekta sa iyo kahit na hindi mo ito iniisip ng may kamalayan.
Ang ikatlong gawain ay ang panalangin sa gabi sa harap ng krus. Bago matulog, lumuhod o umupo sa harap ng krus sa iyong kwarto at gumawa ng pagsusuri ng araw. Magpasalamat sa mga pagpapala, humingi ng kapatawaran sa mga pagkakamali at humiling ng proteksyon habang natutulog. Itinuro ni Padre Pio na ang sandali bago matulog ay kapag kami ay pinakamahina sa espiritual at ang panalangin na ito ay lumilikha ng isang mantel ng proteksyon sa iyo sa gabi. Maraming tao ang nagsasabi na pagkatapos gamitin ang gawaing itinuro ni Padre Pio, nagsimula silang magkaroon ng mas malalim at mas nakakapagpabagong tulog na may mas kaunting bangungot at nagigising na mas refreshed. Ang huling kamalayan na imahe ng araw na ang krus ay lumilikha ng isang makapangyarihang mental na programming. Ang ikaapat na gawain ay ang paggawa ng lingguhang pagtitipon ng pamilya sa ilalim ng krus sa sala. Iminungkahi ni Padre Pio na isang beses sa isang linggo, mas mainam sa linggo ang pamilya ay magtipon sa harap ng krus para sa isang maikling panalangin ng sama-sama. Hindi kailangang mahaba, 5 minuto ay sapat na. Ang mahalaga ay ang pagkakaisa ng pamilya sa ilalim ng proteksyon ng krus. Sa pagtitipong ito, ang bawat miyembro ng pamilya ay maaaring magbahagi ng isang pagpapala na natanggap sa linggo o isang hamon na hinintay. Lahat ay sama-samang nananalangin para sa proteksyon at gabay. Itinuring ni Padre Pio ang gawaing ito bilang mahalaga para mapanatili ang pamilya na magkakasama sa espiritual. Ang mga pamilyang gumagawa nito ay nagsasabi ng mas kaunting alitan at mas maraming pag-unawa sa isa't isa. Ang ikalimang gawain ay ang paggamit ng krus para biyayaan sa mga mahihirap na sandali. Kapag ikaw o isang miyembro ng pamilya ay nahihintay ng isang tiyak na problema, isang sakit, isang pinansyal na kahirapan, isang alitan, itinuro ni Padre Pio na kunin ang krus mula sa dingding ng may paggalang, gawin ang tanda ng krus sa tao o sitwasyon at manalangin ng tiyak para sa pangangailangang iyon. Ang gawaing ito ay nagbabago sa krus mula sa isang passive na simbolo tungo sa isang aktibong instrumento ng pagpapala. Ginagawa ito ni Padre Pio nang patuloy sa mga taong lumalapit sa kanya. Kinuha niya ang kanyang krus, ginawa ang tanda ng krus sa kanila at nananalangin. Maraming milagro ang nangyari sa ganitong paraan. Ang ika-6 na gawain ay ang paggawa ng tanda ng krus kapag aalis ng bahay. Hinawakan ang krus sa pasukan at sinasabing, nawa ang krus ay magprotekta sa akin sa labas ng bahay tulad ng pagprotekta nito sa aking pamilya dito sa loob. Itinuro ni Padre Pio na ang gawaing ito ay nagpapalawig sa proteksyon ng bahay sa iyong paglalakbay sa labas. Para kang dala-dala ang pagpapala ng krus. Maraming tao ang nagsasabi na pagkatapos gamitin ang gawaing ito, nararamdaman nila ang mas maraming seguridad at proteksyon sa araw. Nahihintay ng mas kaunting hindi inaasahang problema at bumabalik sa bahay na may mas maraming kapayapaan. Sinabi ni Padre Pio na ang krus ng bahay ay lumilikha ng isang uri ng espiritual na lubid na nananatiling konektado sa iyo kahit saan ka naroroon. Ang ika-7 gawain ay ang pagtuturo sa mga bata tungkol sa kahulugan at kapangyarihan ng krus. Si Padre Pio ay napakadiin tungkol sa espiritual na edukasyon ng mga bata. Mula sa murang edad, dapat matutunan ng mga bata na igalang ang krus. Maunawaan na ito ay kumakatawan sa pag-ibig ni Jesus at na ito ay nagpoprotekta sa pamilya. Maaari kang lumikha ng mga simpleng ritual kasama ang mga bata. Hayaan silang tumulong sa paglilinis ng mga krus. Turuan sila ng isang tiyak na panalangin na maaari nilang gawin sa harap ng krus. Magkwento ng mga kwento tungkol sa mga santo na may debosyon sa krus. Sinabi ni Padre Pio na ang mga batang itinuro mula sa murang edad sa paggalang sa krus ay lumalaki na may matibay na pananampalataya at isang espiritual na proteksyon na sumasama sa kanila sa buong buhay. Ang ika-8 gawain na itinuring ni Padre Pio na mahalaga ay ang lingguhang
sinasamaruhang espiritual na paglilinis ng mga krus. Bawat Biyernes, mas mainam, dapat mong linisin ang bawat krus sa bahay ng pisikal, ngunit gawin ito ng may espiritual na intensyon. Habang nililinis, manalangin na i-renew at palakasin ang proteksyon. Ipinaliwanag ni Padre Pio na ang pisikal na paglilinis ng krus ay isa ring simbolikong espiritual na paglilinis. Inalis mo hindi lamang ang nakikitang alikabok, kundi i-renew mo rin ang espiritual na enerhiya ng banal na bagay na iyon. Gumamit ng malinis at malambot na tela, huwag kailanman gumamit ng mga agresibong kemikal. Gawin ito ng may paggalang, hindi bilang isang ordinaryong gawain sa bahay, kundi bilang isang gawa ng debosyon. Ang mga pamilyang gumagamit ng gawaing ito ay nagsasabi ng patuloy na pag-renew ng enerhiya ng bahay. Para itong bawat linggo ay muling na-activate at napalakas ang proteksyon. Nakita ni Padre Pio dito ang isang lingguhang pangako ng pamilya sa sariling espiritual na proteksyon. Ang ikasiyam na makapangyarihang gawain ay ang paggawa ng mga tiyak na panalangin para sa kalusugan sa harap ng krus. Kapag may miyembro ng pamilya na may sakit, dalhin ang tao o isang larawan niya sa pangunahing krus ng bahay. Gawin ang tanda ng krus sa kanya at manalangin para sa kagalingan. Si Padre Pio ay may espesyal na debosyon sa mga pagpapagaling sa pamamagitan ng krus. Itinuro niya na ang krus ay hindi lamang simbolo ng pagdurusa, kundi higit sa lahat ng muling pagkabuhay at bagong buhay. Kapag nananalangin ka para sa kalusugan sa harap ng krus, humihingi ka na ang parehong kapangyarihan na nagpabangon kay Kristo ay gumana sa sakit. Nakasaksi si Padre Pio ng maraming pagpapagaling sa pamamagitan ng tiyak na gawaing ito. Kahit para sa mga malalang sakit o malubhang sitwasyon, panatilihin ang regular na gawaing ito. Sinabi ni Padre Pio na ang patuloy na pananampalataya sa harap ng krus ay kayang gumalaw ng mga bundok. Ang ilang pagpapagaling ay instant, ang iba ay unti-unti, ngunit lahat ay hinintay ng kapangyarihan ng krus kapag nananalangin ka ng may tunay na pananampalataya. Ang ika-10 gawain ay ang paggawa ng buwanang kumpletong paglalaan ng bahay. Isang beses sa isang buwan, maglakad sa lahat ng silid na hawak ang isang krus. Gawin ang tanda ng krus sa bawat pasukan ng silid at ideklara, ang bahay na ito at lahat ng naninirahan dito ay pag-aari ng Diyos at nasa ilalim ng proteksyon ng krus. Inirerekomenda ni Padre Pio na gawin ito sa unang araw ng bawat buwan. Ang i-renew na gawaing ito bawat buwan ay nagpapanatili sa bahay na patuloy na inilaan at protektado. Ipinaliwanag ni Padre Pio na tulad ng regular mong nililinis ang iyong bahay ng pisikal, kailangan mo rin gawin ang isang regular na espiritual na paglilinis. Ang buwanang paglalakad na ito sa bahay ay ang malalim na espiritual na paglilinis na iyon. Maraming pamilya ang nagsasabi na nararamdaman nila ang agarang pagkakaiba pagkatapos gawin ang buwanang paglalaang ito. Ang bahay ay parang mas magaan, mas mapayapa. Yung mga pagtatalo ay bumababa, ang tulog ay bumubuti, kahit ang mga pinansyal na isyu ay nagsisimulang malutas ng mas madali. Ang ika-11 gawain ay ang palaging paggawa ng pagpapabless ng mga pagkain ng may kamalayan sa presensya ng krus sa kusina o sala di kainan. Bago kumain, tingnan ang krus at magpasalamat hindi lamang sa pisikal na pagkain, kundi sa espiritual na proteksyon na kinakatawan ng krus. Si Padre Pio ay hindi kailaman kumain nang hindi nagpapasalamat sa ilalim ng krus. Itinuro niya na ang pagkain na inihanda at kinain sa ilalim ng proteksyon ng krus ay nagbibigay sustansya hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa kaluluwa. Ang gawaing ito ay nagbabago sa mga pagkain, sa mga banal na sandali, nagpapalakas sa mga ugnayan ng pamilya at lumilikha ng kultura ng pasasalamat sa bahay. Turuan ng iyong mga anak mula sa murang edad na tingnan ang krus habang nananalangin para sa mga pagkain. Sinabi ni Padre Pio na ang ugaling ito ay lumilikha ng isang makapangyarihang asosasyon sa pagitan ng sustansya at banal na proteksyon, sa pagitan ng pisikal na sustento at espiritual na sustento. Ang ika-12 gawain ay ang paggawa ng tiyak
na panalangin ng pasasalamat sa harap ng krus bago matulog. Hindi lamang humihingi ng proteksyon, kundi higit sa lahat nagpapasalamat sa mga pagpapala ng araw. Si Padre Pio ay napakadiin tungkol sa kahalagahan ng pasasalamat. Sinabi niya na ang pasasalamat ay nagpapalaki sa mga pagpapala. Sa pagtatapos ng araw na nakatingin sa krus at sinasabing salamat, kinikilala mo na lahat ng magandang nangyari ay nasa ilalim ng banal na proteksyon na kinakatawan ng krus. Ang pagkilalang ito ay nakaakit ng mas maraming pagpapala. Nakita ni Padre Pio na paulit-ulit itong nangyayari. Ang mga pamilyang nagpapasalamat ay tumatanggap ng higit pa kaysa sa mga humihingi lamang. Ang gawaing ito sa gabi ay naghahanda rin sa iyong subconscious para sa isang nakakapagpabagong tulog. Natutulog ka na may mga saloobin ng pasasalamat, hindi ng pag-aalala. Ginagarantiya ni Padre Pio na ang mga gumagamit ng gawaing ito ay nagigising na may mas maraming disposisyon at pag-asa. Ang ika-13 gawain ay, sa tuwing may krisis o malubhang kahirapan, gawin ng isang espesyal na pag-renew ng paglalaan ng mga krus. Tipunin ang buong pamilya, hawakan ng sama-sama ang bawat krus sa bahay, at gawin ng isang matinding panalangin na humihingi ng banal na interbensyon. Itinuro ni Padre Pio na ang mga krisis ay mga sandali ng paglapit sa Diyos. Kapag parang lahat ay gumuho, ang krus ang iyong angkla. Nakita ni Padre Pio ang maraming pamilya na nalampasan ng mga imposibleng krisis sa pamamagitan ng gawaing ito ng pag-renew ng pananampalataya na kinakatawan ng muling paglalaan ng mga krus. Ito ay isang gawa na nagsasabi, kahit ano ang nangyayari, ang aming tiwala ay nasa krus. Ang gawaing ito ay nagkakaisa rin ng pamilya sa isang karaniwang layunin sa mga mahihirap na panahon. Sa halip na magdusa ng mag-isa ang bawat isa, lahat ay nagtitipon sa ilalim ng proteksyon ng krus. Sinabi ni Padre Pio na ang mga pamilyang dumadaan sa mga krisis na pinag-isa ng krus ay lumalabas na mas malakas sa kabilang banda. Ang ika-14 na gawain na hindi alam ng marami ay ang paggawa ng tiyak na pagpapabless ng mga pinansyal sa harap ng krus. Isang beses sa isang linggo, dalhin ng iyong mga bayarin, pitaka o anumang simbolo ng iyong pinansyal sa krus at manalangin na humihingi ng karunungan sa paggamit ng pera at kasaganaan upang matugunan ang mga pangangailangan ng pamilya. Hindi nakita ni Padre Pio ang problema sa pagdarasal para sa mga material na bagay, basta't ang intensyon ay dalisay. Matugunan ng mga pangangailangan, hindi pakainin ang kasakiman. Itinuro niya na ang krus ay nakaakit ng banal na probisyon kapag ipinapakita mo na gagamitin mo ang mga mapagkukunan ng may karunungan at kabutihang loob. Maraming pamilya ang nagsasabi ng mga nakakagulat na pagbabago sa pinansyal pagkatapos gamitin ang lingguhang gawaing ito. Hindi ito mahika, ngunit ipinaliwanag ni Padre Pio na ito ay ang pagbubukas ng mga espiritual na daluyan ng kasaganaan kapag kinikilala mo na lahat ay nanggagaling sa Diyos at dapat pamahalaan sa ilalim ng autoridad ng krus. Ang ika-15 gawain ay kapag tumatanggap ng mga bisita sa bahay, lalo na ang mga napapansin mong dumadaan sa mga kahirapan, ipakita sa kanila ang krus at ibahagi ng maikli kung ano ang ibig sabihin nito para sa iyong pamilya. Hinikayat ni Padre Pio na ang pananampalataya ay ibinabahagi ng natural nang walang pamimilit. Maaari kang magsabi ng isang simpleng bagay tulad ng, ang krus na ito ay nagpoprotekta sa aming tahanan at ipinapadasal ko na makatanggap ka rin ng proteksyong ito. Ang gestong ito ng pagbabahagi ng pagpapala ay nagpapalaki sa pagpapala. Nakita ni Padre Pio ito ng patuloy. Kung mas ibinabahagi mo ang biyaya ng krus, mas maraming biyaya ang natatanggap mo. Ang ilang bisita ay maaaring maging inspirado at magsimulang magsanay sa kanilang sariling mga tahanan. Sinabi ni Padre Pio na ang isang bahay na pinagpapala ng krus ay may kapangyarihang magbigay inspirasyon sa iba pang mga tahanan. Nagiging instrumento ka ng espiritual na pagbabago sa buhay ng iba pang mga pamilya. Ang unang pagbabagong maaari mong asahan sa pagsunod sa mga tunay
itinuro ni Padre Pio tungkol sa krus ay sa larangan ng pamilya. Mapapansin mo na ang mga pagtatalo ay lubos na bumababa. Ang krus ay lumilikha ng isang kapaligiran ng magkabilang paggalang na ginagawang hindi gaanong matindi ang mga alitan at mas mabilis ang mga pagkakasundo. Napansin ni Padre Pio ito sa hindi mabilang na mga pamilyang sumunod sa kanyang mga gabay. Ang ikalawang pagbabago sa pamilya ay ang pagtaas ng pagkakaisa at pakikipagtulungan sa mga miyembro ng pamilya. Magsisimula kayong makaramdam ng mas konektado, mas malapit. Para itong ang krus ay lumilikha ng isang uri ng espiritual na pandikit na nagpapanatili sa pamilya na magkakasama kahit sa gitna ng mga presyon ng modernong mundo. Sinabi ni Padre Pio na ang mga pamilyang nasa ilalim ng proteksyon ng krus ay lumalaban sa mga bagyo na sumisira sa iba pang mga pamilya. Ang ikatlong pagbabago ay ang pagpapabuti sa komunikasyon ng pamilya. Ang mga tao ay nagsisimulang makinig ng higit, magkaroon ng mas maraming pasensya sa isa't isa. Ang krus ay nagpapalambot sa mga puso at nagbubukas ng mga daluyan ng mapagmahal na komunikasyon. Ipinaliwanag ni Padre Pio na ito ay nangyayari dahil ang presensya ng krus ay patuloy na nagpapaalala sa lahat ng mapagmahal na sakripisyong dapat natin sa isa't isa. Ang ikaapat na pagbabago sa pamilya ay ang pagtaas ng paggalang ng mga anak sa mga magulang. Ang mga batang lumalaki sa mga bahay kung saan iginagalang ang krus ay natural na nagkakaroon ng mas maraming paggalang sa autoridad ng magulang. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang espiritual na pag-unawa sa kaayusan at malusog na hierarchy. Itinuring ni Padre Pio ito bilang mahalaga para sa paghubog ng karakter ng mga bata. Ang ikalimang pagbabago ay ang pagbawas ng mga bisyo at mapanirang pag-uugali sa loob ng pamilya. Ang makapangyarihang presensya ng krus ay nagpapahirap sa mga bisyo na umunlad, maging mga bisyo sa teknolohiya, substansya o mapanirang pag-uugali. Ang krus ay gumaganap bilang isang patuloy na tagapaglinis na nagpapadali sa pagpapalaya. Nakasaksi si Padre Pio ng maraming pagpapalaya mula sa mga bisyo sa pamamagitan ng tamang debosyon sa krus. Ang unang pagbabago sa pinansyal na maaari mong asahan ay ang pagbawas ng mga hindi kinakailangang gastos. Ang krus ay nagdadala ng karunungan at pag-unawa tungkol sa paggamit ng pera. Magsisimula kang mapansin na ang mga impulsibong pagbili ay bumababa. Ang mga desisyon sa pinansyal ay nagiging mas matalino. Itinuro ni Padre Pio na ang krus ay nagbibigay liwanag sa isip upang makita kung ano ang tunay na mahalaga. Ang ikalawang pagbabago ay ang pag-akit ng mga hindi inaasahang oportunidad. Ang mga pintuan na dating sarado ay nagsisimulang bumukas. Lumilitaw ang mga alok sa trabaho. Ang mga negosyo ay umuunlad sa mga hindi maipaliwanag na paraan. Sinabi ni Padre Pio na kapag inilaan mo ang iyong tahanan at pinansyal sa krus, idinideklara mo na ang Diyos ang nagbibigay at siya ay tumutugon sa deklarasyon ng pananampalatayang iyon. Ang ikatlong pagbabago sa pinansyal ay ang paglutas ng mga lumang utang. Maraming pamilya ang nagsasabi na pagkatapos ilagay ang mga krus ng tama at gawin ang mga gawaing itinuro ni Padre Pio, nagawa nilang bayaran ng mga utang na parang imposible malutas. Lumilitaw ang mga malikhaing paraan ng pagbabayad. Hindi inaasahang pera, mga paborabling oportunidad sa muling negosasyon. Ang ikaapat na pagbabago ay ang proteksyon laban sa mga pagkalugi at pinsala sa pinansyal. Ang krus ay gumaganap bilang isang kalasag laban sa masamang pamumuhunan, panloloko sa pinansyal at mga desisyon na maaaring magdulot ng malubhang pagkalugi. Itinuro ni Padre Pio na ang proteksyon ng krus ay hindi limitado sa espiritual, kundi umaabot din sa mga praktikal at material na aspeto ng buhay. Ang ikalimang pagbabago sa pinansyal ay ang pagtaas ng kabutihang loob at bilang resulta ang sirkulasyon ng mga pagpapala. Kapag nakatira ka sa ilalim ng proteksyon ng krus, ang iyong puso ay nagbubukas upang tumulong sa iba. At ginagarantiya ni Padre Pio na kung mas marami kang ibinibigay, mas marami kang natatanggap.
Ang krus ay nagtuturo ng espiritual na batas ng pag-ikot. Ang iyong itinanim, hinintay mo ng mas marami. Ang unang pagbabago sa kalusugan ay ang makabuluhang pagpapabuti sa kalidad ng tulog. Ang mga pamilyang sumusunod sa mga turo ni Padre Pio tungkol sa krus ay nagsasabi na lahat ay natutulog ng mas mahusay, mas malalim, na may mas kaunting pagkagambala. Ang mga bangungot ay lubos na bumababa. Nagigising sila na mas refreshed at handa. Ang krus sa kwarto ay lumilikha ng isang kapaligiran ng kapayapaan na humihikayat sa nakakapagpabagong tulog. Ang ikalawang pagbabago sa kalusugan ay ang pagbawas ng mga sakit na psychosomatic. Ang pagkabalisa, depresyon, mga atake ng panik, lahat ng mga kondisyong may espiritual na sangkap ay nagsisimulang bumuti. Ipinaliwanag ni Padre Pio na ang krus ay nagdadala ng panloob na kapayapaan at kapag ang kaluluwa ay nasa kapayapaan, ang katawan ay positibong tumutugon. Ang ikatlong pagbabago ay ang pagpapalakas ng immune system ng pamilya. Napapansin mo na lahat ay hindi gaanong nagkakasakit. Kapag nagkakasakit, mas mabilis ang paggaling. Itinuro ni Padre Pio na ang proteksyon ng krus ay nagpapakita rin sa pisikal na kalusugan na lumilikha ng isang hadlang laban sa mga sakit. Ang ikaapat na pagbabago sa kalusugan ay ang paggaling ng mga malalang sakit o ang makabuluhang pagpapabuti ng kanilang mga sintomas. Hindi kami nangangako ng instant na milagro, ngunit dinokumentado ni Padre Pio ang maraming kaso ng mga taong may malubhang sakit na nakaranas ng hindi maipaliwanag na pagpapabuti pagkatapos ilaan ang kanilang mga tahanan at buhay sa krus. Ang tunay na pananampalataya na kinakatawan ng debosyon sa krus ay nagbubukas ng mga daluyan ng banal na pagpapagaling. Ang ikalimang pagbabago ay ang pagtaas ng sigla at enerhiya ng lahat ng miyembro ng pamilya. Napapansin mo na may mas maraming disposisyon para magtrabaho, mag-aral, tuparin ang mga responsibilidad. Ang patuloy na pagkapagod ay bumababa. Sinabi ni Padre Pio na ang krus ay nagre-renew ng mga lakas dahil ikinokonekta ka nito sa pinagmumulan ng lahat ng enerhiya, ang Diyos. Ang unang espiritual na pagbabago ay ang paggising ng isang mas malalim at tunay na pananampalataya. Ang pang-araw-araw na pagsasanay ng mga debosyon na may kaugnayan sa krus ayon sa itinuro ni Padre Pio ay nagpapalalim sa iyong relasyon sa Diyos. Lumilipat ka mula sa isang teoretikal na pananampalataya tungo sa isang naranasang pananampalataya. Nagsisimula kang maranasan ang banal na presensya ng konkretong paraan sa iyong tahanan. Ang ikalawang espiritual na pagbabago ay ang pagkakaroon ng espiritual na pag-unawa. Nagsisimula kang mapansin ang mga negatibong impluensya ng mas madali. Alam mo kapag may daladalang masamang enerhiya ang isang bagay o tao, nagagawa mong protektahan ang iyong pamilya mula sa mga nakakalason na relasyon at mapanganib na sitwasyon. Si Padre Pio ay may matalas na pag-unawa at itinuro na ang debosyon sa krus ay nagkakaroon ng kakayahang ito sa atin. Ang ikatlong pagbabago ay ang pagpapalaya mula sa mga hindi makatwirang at espiritual na takot. Ang takot sa dilim, sa pag-iisa, sa hindi maipaliwanag na mga fenomena, lahat ng mga takot na ito ay lubos na bumababa. Ang krus ay nagdadala ng isang pakiramdam ng ganap na espiritual na seguridad. Sinabi ni Padre Pio, ang may krus ay hindi kailangang matakot sa anuman o sinuman. Ang ikaapat na espiritual na pagbabago ay ang pagtaas ng buhay ng panalangin. Natural kang nagsisimulang manalangin ng mas madalas. Hanapin ang Diyos ng mas regular. Ang mga gawain na may kaugnayan sa krus na itinuro ni Padre Pio ay lumilikha ng isang ugali ng patuloy na panalangin na lubos na nagbabago sa iyong espiritual na buhay. Ang ikalimang pagbabago ay ang proteksyon laban sa mga direktang espiritual na pag-atake. Ang mga espiritual na opresyon, paulit-ulit na bangungot, mga pakiramdam ng negatibong presensya, lahat ng ito ay nawawala kapag nakatira ka sa ilalim ng tunay na proteksyon ng krus ayon sa itinuro ni Padre Pio. Ang krus ay ang pinakamataas na simbolo ng tagumpay laban sa kadiliman at ang tamang presensya nito sa tahanan ay lumilikha ng isang teritoryo kung saan hindi maaaring manirahan ang masama.
Ang unang pagbabago sa mga relasyon ay ang pagpapabuti sa mga pagkakaibigan. Nakakaakit ka ng mas magagandang tao sa iyong buhay. Ang mga nakakalason na pagkakaibigan ay natural na lumalayo o nagbabago. Ang krus ay lumilikha ng isang espiritual na filter na nakaka-impluwensya rin sa iyong mga panlabas na relasyon. Napansin ni Padre Pio na ang mga taong nakatira sa mga bahay na protektado ng krus ay nagkakaroon ng mas malusog at tunay na mga relasyon. Ang ikalawang pagbabago ay ang pagpapalakas ng relasyon ng mag-asawa. Ang mga mag-asawang sumusunod sa mga turo ni Padre Pio tungkol sa krus ay nakakaranas ng mas maraming pagkakasundo, mas maraming emosyonal at espiritual na intimacy, mas maraming pag-unawa sa isa't isa. Ang krus sa kwarto ng mag-asawa ay gumaganap bilang isang ikatlong elemento na nagpapalakas sa pagkakaisa. Ang ikatlong pagbabago ay ang pagpapabuti sa mga relasyong propesyonal. Napapansin mo na ang mga alitan sa trabaho ay bumababa, ang iyong pagganap ay bumubuti, lumilitaw ang mga oportunidad para sa paglago. Itinuro ni Padre Pio na ang proteksyon ng krus na natatanggap mo sa bahay ay sumasama sa iyo kahit saan ka pumunta, na positibong nakaka-impluwensya sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ang ikaapat na pagbabago ay ang pagkakasundo ng mga sirang relasyon. Maraming pamilya ang nagsasabi na pagkatapos ilaan ang bahay sa krus, ayon sa itinuro ni Padre Pio, ang mga miyembro ng pamilya na dating malayo o nag-aaway ay nagsimulang muling magkalapit. Ang krus ay may kapangyarihan ng pagpapagaling sa relasyon, ng pagpapanumbalik ng mga tulay na parang permanenteng nawasak. Ang ikalimang pagbabago ay ang proteksyon laban sa mga negatibong impluensya ng ibang tao. Ang inggit at chismis, masamang intensyon na nakatuon sa iyo o sa iyong pamilya ay nawawalan ng lakas. Ang krus ay lumilikha ng isang espiritual na kalasag na neutralizes ang mga pag-atake sa relasyon. Ginagarantiya ni Padre Pio na ang mga nakatira sa ilalim ng proteksyon ng krus ay may depensa laban sa mga masamang dala ng mga nakakalason na relasyon. Ang unang tiyak na proteksyon na iniaalok ng krus ayon kay Padre Pio ay laban sa inggit at masamang mata. Kapag tinitingnan ka ng mga tao o ang iyong pamilya ng may inggit, ang negatibong enerhiyang ito ay hinaharangan ng krus. Napapansin mo na kahit may inggit laban sa iyo, hindi nito magawang makapinsala sa iyo. Ang krus ay gumaganap bilang isang espiritual na salamin na ibinabalik ang negativity sa nagpadala nito. Ang ikalawang proteksyon ay laban sa pangkukulam at mga negatibong espiritual na gawain. Si Padre Pio ay napakalinaw tungkol dito. Ang krus ay ang pinakamataas na proteksyon laban sa anumang uri ng itim na mahika o espiritual na gawaing nakatuon laban sa iyo. Walang makakapasok sa hadlang na nilikha ng krus na tama ang posisyon at inilaan. Ang ikatlong proteksyon ay laban sa mga enerhiya ng mga lugar na binibisita mo. Kapag umalis ka ng bahay, ang pagpapala ng krus ay sumasama sa iyo. Kahit na bumisita ka sa mga lugar na may mabigat o negatibong enerhiya, nananatili kang protektado. Itinuro ni Padre Pio na ang panalangin na ginagawa kapag umalis ng bahay na hinawakan ng krus ay lumilikha ng isang hindi nakikitang espiritual na armadura. Ang ikaapat na proteksyon ay laban sa paulit-ulit at obsesibong negatibong mga saloobin. Ang presensya ng krus sa bahay ay naglilinis hindi lamang ng kapaligiran, kundi pati na rin ng isip ng mga nakatira doon. Ang mga saloobin ng desperasyon, pagpapakamatay, malalim na depresyon, lahat ay nawawalan ng lakas sa ilalim ng impluensya ng krus. Nakasaksi si Padre Pio ng maraming mental na pagpapalaya sa pamamagitan ng tamang debosyon sa krus. Ang ikalimang proteksyon ay laban sa mga aksidente at hindi inaasahang pisikal na panganib. Ang mga pamilyang nakatira sa ilalim ng proteksyon ng krus, ayon sa mga turo ni Padre Pio, ay nagsasabi ng makabuluhang pagbawas ng mga aksidente sa bahay,
problema sa mga sasakyan at iba pang pisikal na panganib. Para itong may isang hindi nakikitang kalasag na nagpoprotekta sa pamilya rin sa material na aspeto. Minamahal na kaluluwa na sumama sa akin hanggang sa puntong ito, sa huling sandali ng napakahalagang mensaheng ito. Gusto kong malaman mo na hindi nagkataon na narating mo ang dulo ng videong ito. Si Padre Pio ay namamagitan para sa iyo sa eksaktong sandaling ito. Ginabayan ka hanggang dito dahil ang iyong tahanan, ang iyong pamilya, ang iyong buhay ay nangangailangan ng makapangyarihang proteksyon ng krus. Isipin ang buong paglalakbay na ginawa natin ng sama-sama. Natuklasan mo ang tatlong uri ng kapangyarihan ng krus: ganap na espiritual na proteksyon, pagpapagaling at panloob na pagbabago, at pag-akit ng kasaganaan at material na pagpapala. Natutunan mo ang 7 malalang pagkakamali na humaharang sa mga pagpapala sa iyong tahanan. Natutunan mo ang 5 estratehikong lugar kung saan dapat ilagay ang krus. Natanggap mo ang 15 pang-araw-araw na gawain na magbabago sa iyong rutina at magdadala ng mga konkretong resulta sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ngayon ay nasa iyong mga kamay ang isang kaalaman na hindi alam ng maraming pamilya. Pinagpala ka ng mga turo ng isa sa pinakamakapangyarihang santo sa kasaysayan. Ngunit kailangan kong sabihin sa iyo ang isang napakahalagang bagay. Ang kaalaman na walang aksyon ay tulad ng pagkakaroon ng binhi at hindi kailanman itinanim ito. Ano ang silbi ng pag-alam sa kapangyarihan ng krus kung hindi mo ilalapat ang mga turong ito sa iyong tahanan? Inaanyayahan kita ngayon din sa eksaktong sandaling ito matapos panoorin ang bidyong ito na gawin ang unang hakbang. Bumangon, maglakad sa iyong tahanan, suriin kung nasaan ang iyong mga krus. Nasa tamang lugar ba ang mga ito? Malinis ba ang mga ito? Na-bless ba ang mga ito? Simulan ngayon ang paglalakbay ng pagbabago ng iyong tahanan sa pagsunod sa mga turo ni Padre Pio. Isulat ngayon sa mga komento, ang aking tahanan ay mababago ng krus. Hindi lamang ito isang komento, ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya, isang pangako na ginagawa mo sa Diyos at sa iyong pamilya. At kapag isinulat mo ang deklarasyong ito, ina-activate mo sa espiritual ang mga pagpapalang ito sa iyong buhay. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, mag-subscribe na ngayon at iaktibo ang bell. Kami ay nagtatayo ng isang komunidad ng mga pamilyang binabago ng mga turo ng mga santo. Hindi mo kailangang maglakbay ng mag-isa sa espiritual na paglalakbay na ito. Dito mo makikita ang suporta, kaalaman at isang pamilya ng pananampalataya. At kung talagang gusto mong palalimin pa ang iyong espiritual na buhay, inaanyayahan kita na maging miyembro ng channel na ito. Bilang miyembro, makakatanggap ka ng mga eksklusibong nilalaman, mas malalim na pag-aaral tungkol sa mga santo, mga advanced na gawain ng espiritual na proteksyon at marami pang iba. Ang button ay nasa ibaba mismo. Isaalang-alang ang pagsuporta sa misyong ito ng pagdadala ng liwanag at espiritual na proteksyon sa libu-libong pamilya. Ibahagi ang videong ito sa mga hinintay mo. Ibahagi ito sa iyong pamilya, mga kaibigan, mga taong alam mong dumadaan sa mga kahirapan. Kapag ibinabahagi mo ang pagpapalang ito, pinapakita mo ang pagpapala sa iyong sariling buhay. Itinuro ni Padre Pio na ang espiritual na kabutihang loob ay saganang ginagantimpalaan. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Si Padre Pio ay namamagitan para sa iyo. Lahat kami dito, ang komunidad ng pananampalatayang ito, ay nagkakaisa sa parehong layunin. Protektahan ang aming mga pamilya, biyayaan ang aming mga tahanan, at mabuhay sa ilalim ng makapangyarihang proteksyon ng krus. Alalahanin ng sinabi ni Padre Pio, ang krus ay ang hagdan patungo sa langit, ngunit ito rin ang kalasag sa lupa. Ang iyong tahanan ay maaaring maging isang piraso ng langit dito sa lupa kapag iginagalang mo ang krus sa tamang paraan. Ang iyong pamilya ay maaaring makaranas ng proteksyon, kapayapaan, kasaganaan at pagkakaisa tulad ng hindi pa naranasan noon. Huwag ipagpabukas. Huwag hintayin na magkaroon ng krisis bago hanapin ang proteksyon ng krus. Simulan ngayon.
Gawin ang unang hakbang ngayon. Bumangon at suriin ang mga krus sa iyong tahanan. Iposisyon ang mga ito ng tama. Biyayaan ang mga ito. Simulan ang mga pang-araw-araw na gawain. Magbabago ang iyong buhay. Ginagarantiya ko sa iyo. Hindi dahil sa aking mga salita, kundi dahil sa napatunayang mga turo ni Padre Pio na nagbago sa milyon-milyong pamilya sa loob ng mga dekada. At tapusin ang araw na ito sa paggawa ng panalangin na ginagawa ni Padre Pio araw-araw sa harap ng krus. Panginoon, nawa ang krus ay maging aking liwanag, aking proteksyon at aking kaligtasan. Nawa ito ang magbantay sa aking tahanan, sa aking pamilya at sa lahat ng hinintay ko. Nawa walang masama ang makakaapekto sa amin at nawa ang lahat ng pagpapala ng langit ay saganang dumaloy sa aming buhay. Amen. Nawa pagpalain ng Diyos ng sagana ang iyo at ang iyong pamilya. Nawa ang krus ay gawing isang santuwaryo ng kapayapaan ng iyong tahanan. Nawa si Padre Pio ay mamagitan para sa iyo araw-araw. At nawa maranasan mo ang mga konkretong milagro sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Hanggang sa susunod na video, pinagpalang pamilya. Manatili sa Diyos at sa ilalim ng proteksyon ng krus.